Si Comelec Chairman George Garcia ay kumanta na at sa kanyang revelasyon, nabunyag ang umano'y malalim na koneksyon niya kay House Speaker Martin Tambaloslos. Ayon sa mga ulat, ang mga tagong transaksyon at pakikipag-ugnayan ni Garcia sa kampo ni Tambaloslos ay hindi na raw maikakaila at may mga dokumento manong magpapatunay. Sa isang closed-door meeting na nabulgar sa media, inamin umano ni Garcia na may ilang desisyong pang-eleksyon na naapektuhan ng ugnayan niya sa mataas na opisyal sa Kongreso, partikular na kay Tambaloslos. Isa na rito ang ilang kontrobersyal ng akreditasyon at desisyon ukol sa party list groups na pinaboran umano kapalit ng suporta o impluwensya. Ayon sa source, ang pagsisiwalat na ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyon hinggil sa umano'y electoral manipulation na kinasasangkot ng ilang opisyal. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Garcia at Tambaloslos, ngunit umani ng matitinding reaksyon ang isyong ito sa publiko at ilang mambabatas na nananawagan ng transparency at accountability. Kung mapapatunayan ang mga akusasyon, maaaring magbukas ito ng panibagong investigasyon na maglalahatad ng mas malawakang pangsabwatan sa likod ng eleksyon. Abangan ang aming mga susunod na ulat para sa mga bagong detalye. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Tayo. Dahil alam naman ho natin na basura ang kaso laban dito kay Pastor Kibuloy. Kung paano ayaw tanggapin kung paanong ayaw makipagtulungan ng pamahalaan sa interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho talaga tayo aasa dito na kahit katiting na hustisya para dito kay Pastor Kibuloy, makakamtan niya dito sa administrasyon na to. Kapit lang, Pastor Kibuloy. Kapit lang ho dahil darating din ho yung panahon na kung saan wala na hong makakapigil sa hustisya dito sa bansa na to. Ang ngayong mga panahon na to, mga huwes, imagine, Korte Suprema nga di ba? Doon sa petisyon para i-declare ang unconstitutional itong budget ng 2025, hanggang sa ngayon, wala pa rin tugon ng Korte Suprema. Yung oral argument para doon sa ano na yun, ano ba nangyayari sa Korte Suprema natin? Wala na, yung itlog ba nila, nasa lalamunan na nila ganon? O kung ang mismong Korte Suprema hindi makakana dito sa administrasyon na to, panigurado ho tayo dito sa kinakaharap na pagsubok na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ho siya makakakita ng hustisya kaugnay dyan sa mga kasong kinahaharap niya na kung saan alam naman natin binuhay lamang ho para lamang meron silang magamit para maipakulong itong si Pastor Kibuloy. Alam ko dito sa PH Update, karamihan ng mga kasama natin dito, ngayong mga panahon na to naliwanagan na lahat ng aligasyon, akusasyon, o paratang dito kay Pastor Kibuloy pawang konektado sa politika. Dahil isa ho siya sa mga masigasig na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung itong si Pastor Kibuloy, nasa piitan siya, nakikita ho natin ngayong mga panahon na to, hindi ho niya pinababayaan at iniiwan ang kanyang kaibigan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung gaano katindi ang suportang ibinigay niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tayong mga taga-suporta ni Tatay Digong, ganun din ho ang ipapakita nating suporta dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Magpakatatag ho kayo dyan, Pastor. Darating din ho yung panahon na mailalagay na sa tamang pwesto ang mga bagay-bagay. At ngayong mga panahon na to, 3 taon na lang naman magpe-presidente na si BP Sara. Makikita ng kung doon sa kaso nitong si Dilima na kung saan merong mga ebidensya, witness at napakarami pa nagpapatunay na talaga di umano may kinalaman siya sa mga nangyayaring lutuan ng pulburon diyan sa Bilibid. Kayo ho yung mga pinagsalita sa Senado nagbaliktaran na dito pa sa kasalukuyang administrasyon itong si Marcos Jr. Naniniwala ho tayo na magkakaroon ng hustisya ang nangyayari na to kay Pastor Apollo Kibuloy ngayong mga panahon na to. At makakalaya siya kung sakaling ang ating hudikatura hindi na magpasakal dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Kita naman ho kahit sa Supreme Court, di ba?
ang dami hong petisyon na nakasalang dyan, ni isang oral argument, wala pa rin tayo naririnig. Kailan tayo nakarinig ng oral argument? Kailan? Last year pa. Ano ho yan, kapit lang ho, Pastor Kibuloy, yung petition for bill na yan, talagang ano ho yan, kumbaga pipigilan ho yan ng mga walang iya sa pamahalaan nitong si Marcos Jr. Ano pa ho, ay naku, ito, mamaya ka na mangga, ikaw talaga, oo. Dito ho muna tayo kay DPWH. Eto na nga ho ba sinasabi natin, imbis na ituon ang resources ng pamahalaan para mag-rescue, mag-deliver ng relief, tulungan ng mga local government na mailikas ang ating mga kababayan, ginagamit ho nila ang resources ng DPWH para mag-plaster ng tarpaulin nitong si Bangag sa susunod na zona. Yan ang ngayon. Yan ang realidad ng administrasyon ni Marcos Jr. Diba? Napakawalang hiya. Kita nyo naman mga kababayan. Halimbawa na lang, yung truck na yan. Imbis na gamitin yan para paghakot ng mga relief goods, pangtulong sa mga kababayan natin, tulong sa mga na-stranded ngayong mga panahon na to. Anong ginawa nila? Isinakay nila yung mga tarpaulin ni Bangag para sa zona at ginagamit pang plaster ng tarpaulin. Ganyan ho ka insensitive itong administrasyon na to. Sa kasagsagan ng napakalakas na ulan, kitang-kita naman na napakaraming nai-stranded, nahihirapan, yung resources ng pamahalaan at talagang itutuon pa nila dito sa mga walang kwentang bagay na kagaya nitong paglalagay ng tarpaulin nitong si Marcos Jr. para sa kanyang zona. Ano ba yan? Yan na nga ba sinasabi ko? Yang politiko ba yan pag may-ari na ni Martin Romualdez? Alam nyo ba mga kababayan? Ano lang yan, 6 minutes ago lang ho yan mga kababayan, literal. Isang beses lang nagpakita ang truck ng tingog, ang politiko, mabilis pa sa alas 4 na makareport. Yan na nga ba sinasabi ko? Kaya kayo napaghahalata politiko, na hawak kayo sa liig ni Tambaluslos. Kasi mga kababayan, kung yung tingog-tingog na yan, nasa warehouse pa, nagkakarga pa lang ng pagkain, itong Office of the Vice President, siguro pa yan nung Sabado pa, nag-iikot-ikot na. Nagbibigay na ng tulong, kitang-kita nyo naman ho yung mga volunteer at yung mga pinamimigay ho nila, hindi basta-basta talagang, kita nyo naman ho yan mga kababayan. Binibigyan ho nila ng dignidad yung mga kababayan nating makakatanggap ng pagkain, relief goods o kung ano man ang mga bagay-bagay na galing dyan sa Office of the Vice President. Di kagaya dyan sa MR Tingog, anak ng tokwa, tingnan nyo mga kababayan kung hindi napakalaking ogag ng na yan, ng politiko. Nasa warehouse pa, warehouse siguro yan, hindi natin malaman. Let's say nasa evacuation evacuation center. Tingnan nyo naman mabilis pa sa alas 4. Si VP Sara, Sabado pa lang namimigay na ng libreng sakay, namimigay na ng pagkain, namimigay na ng kung ano-ano, pero hindi ho nila mabalita. Kaya naman palakpakan ho natin ang News 5. Yan naman tayo fair tayo dito. Hindi ho tayo kagaya ng nitong politiko nga, di ba? Eto, lipat ho tayo dito sa dami kasi natin pag-uusapan dito kay Maricel. Etong si Maricel, nasa Washington ho siya ngayon. Kasama ho siya sa official entourage nitong si Arcas. Hindi mga media, yan, matik na yan nakasama lagi sila sa mga galaan ng presidente. Sila ho kasi yung nagpapahatid ng mga mainit na kaganapan sa mga pinagkakaabalahan ni Bangag sa ibayong dagat. Ito, pakinggan ho natin itong si Maricel Halili ng News 5. Ito ang instruction ni Bangag at itong si Lucas Bersami. Magandang araw, update muna tayo mga kapatid. Tayo, Ipinag-utos ng Malacanang na ipatigil muna ang lahat ng preparasyon na may kinalaman sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng paglabas ng mga balita na nagsasagawa na ng pagkakabit ng mga tarpaulin, preparations para sa zona ni PBBM ang ilang personnel ng DPWH. Sa pahayag ni Executive Secretary
Lucas Bersamin, sinabi niya na dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring ito dahil yung preparasyon ginagawa habang napakarami doon sa mga kababayan natin yung nagsusuffer at obviously nasalanta ng masamang panahon. So dahil dyan, ipinag-utos ng Malacanang na itigil muna ang lahat ng SONA preparations at ituon yung pansin at buong atensyon sa pagtulong doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng masamang panahon sa Pilipinas. Yan dapat ganyan. Una pa lang dapat yan na ginawa. Hindi kung ano-anong kabalbalhan. Masyado kasing maraming himas tumbong dito kay Marcos Jr. at Martin Romualdez, di ba? Mantakan nyo, DPWH, yun ang kanilang pinagkakaabalahan. Yun ang kanilang mga pinagagawa sa kabila ng napakarami hong mga nangyayaring baha, kung ano-ano pang kaganapan sa iba't ibang bahagi ng Maynila, no? Pinagkakaabalahan ng pamahalaan pagtatapal ng tarbulin itong si Marcos Jr. Ito naman mga kababayan, meron hong paalala itong si Amy Marcos sa kanyang kapatid na bangag sa kanyang pagbisita na yan sa Amerika. Tama yan. Ano yun yung muna? Priority first. Priority yung mga nahihirapan ngayong mga oras na to. Ito. Senator Amy Marcos has urged President Ferdinand Marcos Jr. to push for Philippine interests during the trade talks with United States President Donald Trump. Ay, ano yan? Siya na, yung mga press release nyo na ganyan, walang kakwenta-kwenta yan. Anak ng tokwa, oo. Puro na naman bang kabalba. Pambira o mga politiko ngayon. Makita ko si Risa Hontiveros namimigay ng tinapay o kung ano-ano na. Walang gustong magpauli. Lahat ng gusto maging presidente sa 2028, kahit ayaw sila ng sambayanan, todo sa pag-iepal, di ba? Pero yung walang interest na tumakbong pagka-presidente, tahimik lang sa kanilang mga mansyon, nga, di ba? Nandun sila sa kanilang mga higaan, naka-D4, nag-Netflix, at di ba? Ganyan lang naman sila. Pero yung mga gigil na gustong tumakbong presidente, kagaya ni Romualdez, nitong si, Risa Hontiveros, VP Sara, normal naman yan eh. Walang bagyo, may bagyo. Merong libreng sakay, merong tumutulong talaga sa mga... Kaya hindi ko tayo nagtataka eh. Kumbaga, uy, si VP namimigay, hindi, normal lang yan. Uy, si VP may libreng sakay, hindi, normal lang yan. Kahit walang bagyo, okay lang yan. Ni VP Sara yan. Pero yung dalawang nabanggit natin na yun, talagang palong-palo. Alam na yan pagkaganyan, di ba? Pagdating dito kay Amy Marcos, siyan Amy... Ito ho, ika nga, friendly reminder from PH Update. Hindi nyo na ho kailangan mag-press release ng ganyan. Ika nga, alam na ho ng sambayan ng Pilipino kung gaano kabangag ang kapatid nyo. Kung yung mismong batas nga, hindi nila sinusunod, ano pa kaya yung paalala mo sa kapatid mong bangag? Anak ng tokwa, yung batas nga, di nila sinusunod, di ba? Sabi, pagka merong nasasakdal, iharap sa korte. Anong ginawa? Pinasakay ng aeroplano, dinala sa The Hague, Netherlands. Walang passport, walang kung ano-ano. Gano'n, hindi nga nila sinusunod. Sinabi, dapat ang tao ng budget ang pinakamataas, Department of Education. Kahit na hindi Department of Education, pinirmahan pa rin. Dapat ang pondo ng PhilHealth gamitin para sa mga contributor. Anong ginawa? Kinuha nila. Tapos, ibig sabihin niya, paalala mo na yan, papakinggan ka ng bangag mong kapatid. Anak ng tokwa, Sen Amy. Yan ang problema sa inyo. Okay, puta na ho. Dami nangyayari. Hindi ko alam paano ko pagsisiksikin eh. Ito, focus na lang ho tayo dito kay Manong George. Manong George Garcia. Yan, trader din tong si George. Nagtatrader na ho siya, siguro sabi niya nung si George, ako na lang lagi napuputukan sa mga utos nyo. Ito, dito sa video na to, ilalaglag ko na kayo. Ito, pakinggan natin ang interview niya dito kay Manong Ted Filon. Game! SK election. Sige po. May tanong lang po si Ruth na karagdagan po, Chairman. Gusto ko kasi mag-move na dun sa ano. Idol. Yung gusto ko lang malinawan na may isa kasing medyo mainit na issue na ito pong pag-upo ni Tigog Party List Representative na dating Congresswoman na si Representative Yeda Marie Romualdez bilang kinatawan dun sa third seat ng Tingog Parties. Pwede po bang pakipaliwanag muna, Chairman, paano po pa nangyari yan? Kasi ang dami po nilang nominees, tas may mga nag-resign. Paano po yung naging desisyon ng COMELEC dyan?
Una po, Ma'am Ruth, nagbago tayo ng pulisiya nung itong nakaraan lamang dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Guanzon versus Comelec. Dati-rati po, Ma'am Ruth, Sir Ted, 5 lang ang pinapasubmit ng Comelec ng nominees. Yung nangyayari po kasi, after the election, kalimitan, lalo't nanalo yung party list, nagre-resign yung lahat at pagkatapos nagsasubmit ng panibagong 5 na mga nominees. So para po mapigilan yan, ang ginawa po natin, kahit walang legislation, nagpasubmit lang po tayo ng 10 na nominees at ang sabi po natin, kung sakasakaling may magre-resign sa 10, hindi po kami papayag na magkakaroon ng palitan sa 10 na yan sapagkat yung pong 10 ay permanent na nalisa. Maliban na lang kung yung pong nawala ay namatay o na-disqualify, in which case papayagan namin yung palitan para po mapigilan yung nangyayari noong nakaraan. Remember po, Ma'am Ruth, Sir Ted, yung po lang ang pwede namin gawin base sa aming pag-aaral kasi hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung umiiral na batas. Ngayon po, yung naturang party list, nagsubmit po sila ng 10. Tama po, yung pong former Congresswoman Yeda Romualdez ay number 6 sa kanilang listahan. Yung pong number 3 ay Calatrava, kung hindi tayo nagkakamali. Pagkatapos yung number 4 at number 5, nagkaroon po sila nung tinatawag na assembleya na naghalal po sila ng mga bagong officers. Yung pong number 4 at number 5 ay nahalal bilang Executive Vice President at yung number 5 naman ay nahalal bilang Vice President. And therefore, nakalagay po sa kanilang Constitution and Bylaws na kapag ka nahalal bilang opisyal, hindi pwede maging Natawa yung mga nasa background eh. Anak ng toka. Ang galing nilang mga ogag. nominado bilang nominee ng party list yung naturang mga opisyal ng kanilang party list. Yun naman pong number 3 ay nag-resign naman po. Kung kaya po yung number 6 ay kinakailangan tumaas as number 3. Take note, wala po itong substitution, wala pong nagbago doon sa listahan ng 10 kung hindi yung pong number 6 ay tataas. Kaagad po kami nakatanggap ng sulat o ng liham. Galing nila, di ba? Galing ho nila. Hindi pwedeng tumaas ang ginawa. Ito. Kayong dalawa na nasa pangalawa at pangatlo, ang gawin natin, ibibigyan namin kayong pwesto sa sa tingog. Tapos yung isa, mag-resign ka para mapwesto si Yeda. Mula sa Secretary General ng House of Representatives. At tinatanong sa amin dahil nag-resign po yung number 3 ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats. Tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign at yung 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal ng kanilang party list. So siguro, Ruth, ito magandang tanong kay Chairman dito eh. Okay. Nung una, 5 ang nominees. Sabi ho ninyo, para mas maging maayos at hindi maabuso yung nagre-resign yung 5, yung 4, etc., ginawang 10. So practically po, walang effect yung ginawa nating 10. Kasi nangyari pa rin po ito, Chairman. Lumalabas po, Sir Ted, may effect naman. Pero ang point is, doon pa rin kinuha yung pumalit sa number 3, doon sa 10 na sinabit nila. Pero doon po sa nabakanting 4 ngayon, wala po silang sinasabot sa amin na dagdag dahil hindi po namin tatanggapin kung sakasakali dahil resignation po yon at hindi po death or disqualification. Pakiulit po, Chairman, wala kayong tinatanggap ka ninyo. Chairman, please, ano po? Wala po kaming, hindi po sila makakapagpalit ng dagdag na 10 kasi kung may papalit po na 10, Sir Ted, yan pong papalit ay magiging number 4, 5, up to 10. Kasi nga po ay yung pong number 7 pala nagtataas din. So yung bakante nilang 4 ay hindi po kami tatanggap ng dagdag na 4 sapagkat hindi naman po namatay o na-disqualify yung 4 kung hindi nag-resign at yung iba na-elect. So yung iba nag-assume. So parang yung effectiveness ng 10 namin. Pero Chairman, again, ito po regardless kung sino ang involved dito sa pangyayaring ito. No? High profile ho kasi kaya kailangan mag-disclaimer nitong si Manong Ted. High profile tingog eh. Speaker yung asawa niyan eh. Kasi Chairman, merong pong 3 seats ang tingog. Yan. Okay. Ngayon, yung pangatlo kaninyo ay nag-resign. Nag-resign po, personal reason. Okay, nag-resign. Okay.
So, yung pangatlo na iyan, dapat ang papalit yung pang-apat at saka yung pang-lima. Panglima. Opo, Correct. kumbaga yan, yung pang-apat o kaya yung pang-lima. Pang-anim po itong Yes, sir. uupo sa pang-apat na consecutive term. Alright, so yung pong pangatlo na iyan na nag-resign, assuming po na nag-resign siya talaga, for personal reason, papalit yung pang-apat. Pero yung pang-apat at pang-lima, kaninyo, hindi makakaupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. Tama ba? Executive Vice President. Opo. Sige, Executive okay. Vice President at saka Vice President. So, kailan daw sila nag-eleksyon, Chairman? Nung nakaraang buwan lang po, Sir Ted, base po sa mga dokumento na sinabit Okay. po sa aming law department. Kapag ho ba ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na ho kayong gagawin pang mga hearing o anumang. Kasi, Chairman, I mean, with all due respect, no, sa lahat, sa pagiging presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman, hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na Correct. siyempre mas pabor sa'yo maging congressman ka, di ba? Yo, natumbok nitong si Manong Ted, di ba? Anong gusto mo? Maging executive vice president ng Tingog Party List o maging congressman? Di ba? O hindi, huwag nyo na akong i-elect dyan. Congressman na ako eh. Ako na uupo. Huwag nyo akong i-elect na executive vice president ng Tingugan na yan. Di ba? Kaso nagpa-elect pa rin. Bakit? Kasi mababatukan siya ni Tamba. Anak ng toko, hindi ka magpapa-elect? Hindi ka magpapa-elect. Paano uupo si Eder Romualdez kung hindi ka magpapa-elect? Kumbaga, yung dalawa, hinalal nila na opisyal sa Tingog, yung isa, nagbitiw. Ganun ho ba yun? I mean, tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong syempre, ito na para namang sa iba, ang hirap paniwalaan, Chairman, na ito, hindi planado itong gantong mga pangyayari para po makabalik ang isa pong pang-apat na yung term niya sa Congress. Uy, fourth termer na yung si Yeda? Di ba hindi pwede yung apat na term? Ang kapal ng mukha, ha? Maaaring tama po kayo, Sir Ted. Kaya lang po ang Pero pinagbasihan tama po namin, talaga, madami oo. na po kasing kaso. Ang pinaka-latest po na kaso, Sir Ted, ay yung magsasaka party list versus Villamin, na kung saan ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento, lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws ng mismong party list. So, matagal na po nila sinasabi, kahit yung senior citizens dati, Sir Ted, na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at yun po ang pinaka-basis na lang ng Commission on Elections. So kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin kung ano yung constitution and bylaws nila at tanggapin yung representasyon mismo ng party list na yan tungkol sa pagkakahalal ng kanilang dalawa na nominees, yung number 3 at saka number 4 at saka number 5. Opo. So, sige, dito po sa mga nominado po ng partidong ito, lahat ho ba ng nominees from number 1 to number 10, sinuri po ng COMELEC ang kwalifikasyon ng bawat isa? Are they really qualified to take a seat in Congress kung sakali? Yes po, Sir Ted. Ito po ina-publish pa natin dahil mandatory requirement po yung publication sa newspapers ng lahat ng nominees para po ay notice to the entire world para kung sino gusto mag-question. Well, as of ngayong araw na to, wala pong nagpapile ng question o petition or opposition doon sa listahan na kanila pong na-submit sa Commission on Elections. So therefore, base po sa mismong batas din, yung Republic Act 7941, kung walang magke-question within a period of 5 days from the publication ng listahan, ito po ay final list for this term and therefore it cannot be disturbed. Okay, cannot be disturbed, meaning wala na hong magagawa pa ang sino man dito to question the qualification of the nominee. In this particular case, Chairman, yung pong ika-anim na nominee ay nanungkulan bilang regular district representative from 2016 to 2019. And then, siya po ay naging
party list representative ng 2019 to 2022 and 2022 to 2025. So that is 3 consecutive terms po bilang miyembro ng House of Representatives. The Constitution says under Article 6 and Section 7, na no member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive term. But manunungkulan ng 4 na beses yan si Yeda dyan sa House of Representatives? Di nyo ba kukwestiyonin yan? Tama ba? Bylaws o konstitusyon? Kayo naman, Chairman George. Bylaws ng Tingog Party List o ang saligang batas ang ang tawag dito, ang mananaig dito sa usapin na to? Chairman, how do we construe that provision po vis-a-vis itong medyo novel situation na merong uupo ng pang-4 na consecutive term, Chairman? Napakaganda pong issue yan actually talaga, Sir Ted. Una, para sa kaalaman ng lahat, wala pa pong desisyon ng Korte. Napakagandang issue niyan, pero basahin mo lang ang saligang batas, maliwanag pa sa sikat ng araw na mali ang mangyayari na yan kung sakali man na uupo itong si Yeda Romualdez ng pang-4 na beses yan sa House of Representatives. Alam nyo naman, nakalimbag sa saligang batas na hindi pwede yung pang-4 na beses, 3 beses lang, okay ka na sa 3. Pahinga tapos balik na naman. Ganun lang naman yun. Pero ipagpipilitan dahil baka si Yeda Romualdez yan, baka asawa yan ni Martin Romualdez, baka hindi makapalag dyan si pangalan to? Itong si George Garcia, di ba? Suprema, tungkol sa bagay na yan, doon sa issue, yung gray area po yan eh. Ano ibig sabihin ng gray area? At hindi po ang COMELEC ang magre-resolve at nag-resolve sapagkat as far as we're concerned, so long as walang nag-file ng petition, question, opposition patungkol sa napakagandang issue na yan, hindi po namin pwedeng i-resolve yun, Sir Ted, sapagkat hindi po ministerial ang duty ng COMELEC kapag kagandang mga issue. At yan po'y kinakailangan may mag-file ng petition. Ngayon po, pwede may mag-question dyan sa House of Representatives Electoral Tribunal dahil sa magandang novel issue na yan. At number 2, para po sa kaalaman ng lahat, meron din po kasing desisyon ng Korte Suprema, yung kaso ng Booking Morales versus the COMELEC, na kung saan, Sir Ted, sinasabi, para pumasok ang 3 consecutive term, ay hindi lamang it pertains to the same position, dapat po ay same constituency. Magandang issue. Ang tanong, kung yan ba ay ang unang termino ay sa mismong distrito, pagkatapos 2 termino ay sa party list, yan ba ay 3 consecutive term o yan ba ay interrupted na 3 consecutive term? So, yung po yung isang maganda dyan po, hindi lang po umabot sa amin, Sir Ted, yung legal issue na yan, sapagkat wala pong nag-question tungkol sa bagay na yan. Is the Booking Morales mayoralty issue in the Constitution or COMELEC rules lang po? Bali po lumalabas po yun yung interpretasyon ng saligang ng Supreme Court sa kaso sa Article 10 ng Constitution, which is, tama po kayo, Sir Ted, yan po ay mayoral position. Wala pa po kasing nadidiskusyon ng Supreme Court patungkol sa mga congressional position tungkol sa issue ng what kind of constituency para po mag-refer sa 3 consecutive term. Okay, so meaning po, Chairman, kayo po sa COMELEC nung... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!